Importante ba ang pamilya? Para sa akin, napaka-importante ng pamilya dahil ito ang pinakaunang magbibigay ng suporta sa buhay mo habang nandito ka sa mundo. And base dun sa tema ng family camp na ito, the family is the basic unit. And ano ba ang basic unit? So, kung sa isang lipunan, kung walang pamilya, walang tribo. Pag walang tribo, walang komunidad. So, hindi mabubuo ang lipunan pag walang pamilya. Kung magulo ang pamilya, huwag na tayo magtaka kung magulo rin ang ating lipunan. At kung magulo ang ating lipunan, magulo rin ang ating mundo. Yun yung chain reaction or yun yung logic kung paano gumalaw or kung paano gumana yung ganitong mundo. So, sa pamilya, kung pag-aaralan natin ang nature, yung mga hayop, may mga hayop na may mga hierarchy, parang sa mga lion, merong alpha. So, sinusunod sila ng mga mas mahina sa alpha o kaya mas mababa yung status sa alpha. Pati na rin sa mga wolf. Pati sa mga aso may mga alpha dyan. So, kung sinong malakas, sila yung susundan. And sa mga ibon rin, may mga tatay, may mga nanay. Yung tatay yung gagawa ng bahay, yung nanay yung mag-aaruga sa anak. And kung pag-aaralan natin ang nature, may mga structure and hierarchy sila. Lalo na yung mga unggoy, meron silang alpha. Diyan, meron silang mga parang tribal chief. May leader ng grupo nila. So, may structure yung lipunan ng mga hayop. Unggoy yan, lion, wolf, aso, manok rin. So, may mga hierarchy sila. Pati mga tao, of course, since tayo yung pinakatuktok ng creation ni God, tayo yung may pinakamagandang structure. Dapat. So, kung tayo yung pinakatuktok ng linikha ng Diyos, bakit parang ang gulo ng lipunan natin, ng mundo natin? Dahil magulo ang ating pamilya. So, maraming problema sa pamilya, and ang problema sa pamilya, magre-reflect na lang yan, lilitaw na lang yan sa lipunan natin. Kaya maraming problema sa corruption, maraming problema sa nakawan, maraming problema kasi sa pamilya pa lang, hindi na napapractice ang magandang asal, ang magandang ethics, magandang values, magandang pamumuhay. Kaya magulo ang ating lipunan kasi sa pamilya pa lang, hindi na maayos. Pag may mali, pag masyadong mabait yung magulang, hindi paparusahan yung anak. Mali na yung anak, pero dahil mahal daw yung anak, or ayaw lang talagang parusahan yung anak hindi natuto kung paano gawin ang tama. Walang consequence sa pagkakamali niya. Kaya pag lalabas siya sa lipunan, kung paano siya mabuhay ay kung paano siya trinato sa bahay. Walang parusa pag may pagkakamali. So, yun yung nangyayari. Kaya very important na ang pamilya ang mag-mold or mag-train sa mga anak na maging mabuting mamamayan. And ang pamilya, may hierarchy rin yan. May may alpha, which is yung tatay.
tapos yung partner ng tatay, yung nanay. So, each one of us, meron tayong role. May posisyon tayo na kailangan gampanan. And kailangan alam natin yung posisyon na yun para alam natin kung anong dapat gawin. Dapat may respeto tayo sa magulang natin kasi sila yung nag-aruga sa atin nung bata pa lang tayo. And kahit lumaki na tayo at kaya na natin buhay ng sarili natin, dapat tuloy pa rin ang respeto na yun sa ating mga magulang. Kahit maging presidente tayo ng buong Pilipinas, pagdating sa bahay, dapat may respeto pa rin tayo sa magulang natin. Kahit maging leader tayo, maging CEO na isang kumpanya, pagdating sa bahay, ang tatay at nanay pa rin natin ang mas mataas sa atin. Yun yung, ganun ang hierarchy. Ganun ang order na ginawa ng Diyos. At kung masusunod natin yung ganung order, kasi ang Diyos natin, God of order yan. Hindi naman siya God of chaos. And kung susundin natin yung order na yun, siguradong mas magiging maayos yung buhay natin. Mas magiging maayos yung mga tao sa lipunan. Dahil sinusunod nila yung design ng Diyos. Which is order, peace, love, understanding, logic, goodness. Nga lang, dahil kay Satan, dahil nga bumagsak si Adam at Eva, kinain nila yung prutas, na-corrupt tayo. Lahat tayo na-corrupt. And yun yung kailangan baguhin, yung corrupt na nature, corrupt na aspekto natin bilang nanamana natin kay Satan. Yun yung kailangan tanggalin para magawa natin yung gusto ng Diyos. Maging maayos yung buhay natin, maayos yung pamilya natin, at kung maayos ang pamilya natin, sunod-sunod na lang yan na maayos yung problema natin sa lipunan at yung problema in the end sa mundo.